초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Alas 5 ng umaga. Ang aga namin nagising kaya tulang Tiangge kasi mag-Divisoria kami. Maliwanag na palang 5 o'clock ngayon. Dati kasi ang liwanag alas 6. Ngayon alas 5 maliwanag na. Maaga kami alis kasi para maaga rin makauwi. A few moments later. Ayan, ready na kami mag-Divisoria. Tama-tama, 10 to 6. Tama yan, mga 8 kasi mabukas yung mall. Sa elevated 8 kami ngayon. 11:88. Yung nagbubukas doon, 8. Ha? Oo. Mga 10, pag ganito yan tayo. Kasi Gabi, 2 hours lang. Hindi man kata kaya, 8 ang bukas doon eh. Madali na naman ito eh. Bagay. Tara. Let's go. Tara na. Ilaw. Tara na. Palawan, kuya. Ayan na siya. Yan, sakyan natin na puntang ng Suntrans, pilahan ng Suntrans. Opo. Ay, buti may naka-standby na dito. Kahit na hindi aircon, okay lang yan. Basta hindi siya puno. Ayan, diba? At hindi siya puno. Saan tayo? Dito na lang tayo na. Ha? Sa unahan tayo. Medyo pulang pasahero kahit maluwag. Ayan. Masyadong pasahero. Basa pa po ko. Kurin basa. Basa ang kalbo. Kahit hindi ka magpulas paglabas mo ng paliguan eh. Tuyo na agad. Ipit naman ito mamaya pagkatuloy. Naghihintay pa kami ng pasahero kasi hindi pa nga po. Marami yung pa kami. Nagpupuno pa kami, mga 5 minutes na kami nakatambay. Mas pa isa-isa pang sumasakay. Ayan. Larga na kami. After 7 minutes. Buti madaling na puno. Ganito ang bus sa Pilipinas. Shoutout sa ibang bansa dyan. Sa inyo pag-akyat nyo, tatak nyo lang mga card nyo. Dito sa Pinas, ayan, may conductor yan.
siya ang naniningil sa mga pasahero habang tumatakbong sasakyan. Habang tumatakbo, naniningil siya niyan. Isa-isa, may ticket siyang dala-dalagan yan. Yan, sa Pinas, may conductor ang driver. Basta ang driver, senyorito siya, basta lang siya mag-drive, basta maniningil na yung ang kanayang bayad natin. Ang maniningil na yung conductor. Tapos ng araw. Malamang mainit pa rin ngayon maghapon. Patingin dyan! Ayaw pa yung katabi namin, kaya maluwag na kami. Sige, balitawak na, balitawak. Wala na. Dami bumaba, no? Nagbabaan na halos ang lahat ng pasahero. Ayan, oh, konti na kaming natira na pasahero na diretso ng Divisoria. Kaya maluwag na umupo dito ngayon. Mamaya, baba. Wala na. Yan ang trabaho ng konduktor. Bukod sa maningil, ay magsabi sa driver kung ay bababa o walang bababa. Kasi kung walang bababa, diretso na yan sila. Ayan, si ate bababa. Bababa si ate. Siya yung sigaw sa driver na bababa. Tapos nakababa na, andar na. Harap lang. Yan, ganyan. Nag-manage siya sa mga bababa ng pasaheros. It's only in the Philippines. Yan, ganyan. Nag-announce siya. Wala. 7. Yan. 7, wala rin. Wala. Panan. Wala panan. Hindi ko kayo kasi tawid. Usually talaga ang konduktor ay maingay. Lagi siya nag-remind every time kung ano yung dadaan ng lugar na babaan ng pasahero, kasi minsan ang pasahero nga ay nakakatulog sa biyahe dahil sobrang pagod siguro galing sa trabaho or puyat sa trabaho, kaya yun ang konduktor. Lagi siya nag-remind kung anong susunod na babaan na lugar para ang pasahero ay hindi lumagpas at tama lang kanyang babaan na lugar. At sa ibang lugar, kahit walang bus stop, basta hindi bawal magaba, ibababa kayo ng driver sa destinasyon ninyo. Eto pa ang isang eksena. Kahit malayo-layo pa ang babaan ninyo, kailangan nakaready na kayo sa pintuan para hindi kayo makaabala pagbaba pag nasa malayo pa kayong upuan dahil mahaba nga ang bus. Ayan sila kuya. Ayan, pababa pa lang sila ngayon pero pahinap sila nakatayo sa pintuan ng bus. Lana. Wala ng pasahero. Ilan na lang kami papunta ng Recto. Medyo traffic dito banda. Dito medyo maluwag ang daan kaya mabilis ang takbo natin. Malapit na tayo sa ating destinasyon sa Divisoria. Kaya ayan, sige lang ang biyahe natin at smooth. Walang masyadong traffic. May isa pa pala, sa bus pala ay meron pang isang inspektor. Ang inspektor ay nag-inspect ng mga ticket ng mga pasahero kung na lahat ba ay na-issue ng ticket ng konduktor kanina. Itong mga inspektor na to, kung saan-saan silang lugar na rurutahan o dadaanan ng isang bus, doon sila mag-aabang kung kailan darating isang bus na di alam ang ng bus, babulaga na sila, paparahin nila, takyat sila, un-inspect nila yung mga ticket ng mga pasahero kung tama ba o lahat ba ay na-issuehan ng konduktor.
At syempre, yung inspektor ay empleyado syempre ng bus company na yon. Hindi ko lang alam kung paano na na-inspect yan kasi minsan yun yata yung mga naiiwasan na yung mga nagbabadge, yung mga nililibre ng mga driver or conductor na kaibigan nila, ewan ko lang. Parang ganon siguro yung kanilang ni-inspect. Para maiwasan nga yung mga ganyan, peka inspector. Basta may inspector pa ang kada bus dito bukod sa conductor. Nangyayari po yan sa mga usually sa mga big bus company dito sa amin. Mabilisan lang tong pagluwas ko ng Divisoria kasi hindi ako mamimili lang para sa grocery na mga paninda. Sa akin lang to sa Tianggian na mga paninda ang bibilin ko ngayon. Kaya nga sa isang building lang tayo papunta. Yung 1188 kasi halos ando naman siya lahat. Lahat ng mga kailangan ko halos nando naman. LRT, babaan na dito. Baba na tayo. Yan. Yan, babaan na. Konti na lang kang pasahero. Nakakaba tayo, oh. 6:40 pa lang. Dito yung terminal ng Santrans. Dito kayo mamaya sakay pa uwi. Yan. Yan din kayo mamaya sakay pag uwi ng Bulacan. Ito yung terminal ng Santrans, no? Iba na. Anong Metrolink? Ah, ito rin pala, no? Kaya lang nila sila, Bukawi exit sila eh. Kaya lang iba ang way nila. Bulacan din pero kalahati lang kinuha nila, oh. Kasi dati buo to ng Santrans, dito dati yung garahean noon. Ay, nakuha ng ibang kumpanya. Metrolink kaya lang ang way nila sa loob, no? Sa loob ng Bulacan ang way nila. Lagpas sa may Kawayan. MacArthur lang ba yan? Ay, hindi. Pag-exit ang Bukawi. MacArthur Highway sila. Kami, may Kawayan exit or Marlaw exit kami. Kaya hindi kami pwede dyan. Wala pang almusal. Dito na muna kami sa dito kayo muna kami kay Bubuyog. 6:40 pa lang eh. Maluwag pa, wala masyadong tao sa kainan. Order muna kami. Tayo. Ayun na, dyan muna. Wala muna po. Yan na yun. Okay. Hang ka. Okay. A few moments later. God, nakaka-disappoint naman sila. Bakit? Order ka ng di ba? May combo sila, combo order mo. Ganyan, may fries, may chicken. Mas ganyan, combo. Tapos sabihin sa'yo, tapos sasabihin, ay ma'am, hindi po available yung small, which is yung dapat yung sa combo. Medium lang po, so additional payment. O sige, mag-additional lang ng payment. Ito pa ang mas matinding nangyari na hindi ko talaga gusto. Hindi dapat ganito. Ganito yon. Ang order ko ay hot choco. Ang inilipag ba naman sa harapan ko ay maitim na tubig. Siyempre, yung may kape na timpla na yon. Tapos, asukal sa coffee mate. Sabi ko, miss, bakit ganito? Sabi niya, ma'am, hindi pa po available ang hot choco. Sabi ko, ba't hindi mo sinabi kanina na walang hot choco? Di sana hindi naka-umorder. Okay lang na wala yun, kaysa man kape ang inumin ko. Dahil gusto ko lang kanilang hot. Kasi i-serve niya sa akin, kape lang. Ayoko kasi ng kape kasi gustong-gusto ko talagang hot choco sa food chain na ito. Gustong-gusto ko talaga yung lasa nun. Kung before sinabi niya na walang hot choco, okay lang sana. Di sana hindi naka-umorder. Wow! Tawa tayo. Ang joke-joke naman yung... Ang joke-joke. Ano mo tayo grabe, kaya wala. Tayo magawa. Pasensya, chill na lang tayo.
Sana mayroong hot choco. Yung gusto ko kasi yung hot choco ng ano na to, ponche na to. Masarap. Malamig na yung price. Alin? Kahit chicken, malamig? Siyempre, naka-chill siguro yan. Ang sa akin, burger steak, kanya sa one-piece chicken. Sayang. Nag-follow up na ako ng aking hot choco kasi tapos na kumain kami lahat-lahat. Wala pa rin yung hot choco ko. Walang pumapansin sa akin dito ngayon. Hinahanap ko nag-serve sa akin kanina. Wala pa rin siya. Asan na kaya si madam? Yung aking hot choco. Ayun, nakuha ko na rin tong favorite kong hot choco ng food chain na to. Tsak masiyahan na ako. Matuwa na ako at nakuha ko na ang hot choco ko. Team na tayo. Tara. Ayun. Dito tayo sa Palis na yun. Ayan. Dito na tayo sumakay sa tuktok ng Pilipinas. Ayan. Yan, nakasakay lang tayo sa tuktok ng Pilipinas. Ang alin naman ay Chinatown. Napasok tayo. Sa Recto Avenue tayo. Jeepney. Na-miss nyo ba to? Tagpang bansa, yung OFW. Ayan o, yung biyaheng San Juan, Divisoria, sa ating mga jeepney. Okay. Thank you. Ayan, saan tayo dadaan? Ikot pa tayo doon. Mga sarado pa o. Sarado pa, malinis pa talaga ang Pure Gold 999 Mall Divisoria. Dito kami. Doon kami kasi pa 1188 kami. Ay, ang sikat ng araw, tignan nyo. Nakakalusaw na. Mga sarado pa talaga dito. Kasi 11:25 pa lang. Pati mga ano rito nag-display sa labas. Wala pa rin. Ay, ang araw. Hindi. Nakasa-exercise na tayo sa lakad. Nakapag-sunrise pa tayo ng 7:30. Vitamins pa to. Kahit masito sa balat. Pwede pa. Dito pala tayo sa Reyna Regente Street. Papunta ng 1188. Reyna Regente Street. Yan, mula doon sa crossing. Yan. Yan, yung crossing ng dito sa Divisoria. Papunta dito rin, Regente Street. Ano lang, isang kanto lang. Yan. Yung may stoplight na yan. Diyan na ang 1188. Katabi ang Lucky Chinatown. Yan. Sa mga gustong mamili rin ng paninda nila, kumpleto rin halos dito sa 1188. May school supplies. May mga towel, pimpo, laruan, hardware, gamit sa bahay. Meron halos sila dito. Meron na rin mga slime. Pero syempre, meron din namang ibang gusto mo na wala din naman dito, syempre. Kahit naman sa ang tindahan, meron talaga minsan wala din yung ano mo. Yan na kami dati doon kumakain. Nung bago pa lang kami nag-ano ng hibago, tsaka kami kumakain. Ayan na Soler Street. Soler. Yung pakanan ng Soler Street. Yan. Itong diretsyo na yan. Reyna Regente pa yan. Okay. Ito malapit na tayo. Sabi na nga ba sarado pa eh. Look. Soler Street dito yung paganon. Yan, yung pakanan. Dito tayo, tatawid. Ayan na yung mga sarado na yan sa unahan. Sa kabilang kalye. Yan na yung dito tayo.
Oo. Yung dating Jollibee ginawang bangko. No? Bangko na yung dating Jollibee yan. Dito na tayo sa building na yan. Yan ang, ayun o. Hawak mo nga ning. Ayan o, 1188 ito. Ayan. Yan, 1188 yan. Yan ang building na yan. Sorry. Dito tayo sa, dito kasi ang hawak. Yan. Yan. Dito ako nagparada. Yan sa yung motor na yan. Pag ako yung nagmumotor lang, diyan ako parada. Yan. Pag ano na yan, medyo tanghali, puno na yan dyan. Ngayon, medyo isa pa lang, oh, dahil wala masyadong tao. Ano pa lang kasi? 7:30 pa lang. Oh, sarado pa. 8 kasi usually ang bukas nito. Yan, oh, sarado pa siya. Diyan kami sa may guard, nung nabukas niyan, diyan kami pasok mamaya. Ay, nabukas na si guard. Pero bawal pa pumasok yan, syempre. Yung mga tindera, yan, pwede mapumasok. Dati yung mga suki namin, mga tricycle driver, dito lang sila nakaparada dyan. Diyan, hinihintay nila kami pag galing kami rito sa 1188. Yan, itong entrance. Sa may Reyna Regente Street, ayan. Yan ang kanyang harap. Dati dito lang yung mga tricycle driver naghihintay sa amin pag lalabas na kami dyan, no. Minsan inakit kami sa taas dyan, pag nakalabas na kami, hinasalubong na kami. Akit sila. And 1188. Mamaya makita nyo kung nasa loob. Pakita ko sa inyo. Dito ba tayo sa labas? Paano kasi? Ang aga pa, 7:30 pa lang. 8 talaga sila bubukas. Binuksan ni guard yan kasi mapasok na yung mga tendera para mag-ayos na kanyang paninda sa taas. Para pagbukas ng 8 o'clock, pagdating ng mga customer, nakaayos na sila. So ngayon dahil sarado pa, inimin ko lang muna itong aking hot choco na okay. Pwede ba kayo rito? Pwede kayo dyan. Nasa tayo eh. Dito tayo sa may puno na ganyan. Tumatay tumambay. Kasi maaga pa. Buti rin sa lugar na to, medyo walang masyadong araw. Natakpa ng mga building. Nataas kasi ng mga building. Oh. Medyo walang araw dito. Okay. Gabi muna. Inamin ko itong aking hot choco. Uy. Hot choco ng Pilipinas. Nang ibigay sana sa akin ay kape. Ay kuya. Sabi ko, ano to? Ba't kape? Hot choco order ko. Ang sabi niya, ay ma'am, hindi pala kasi available hot choco eh. Dapat ka ako, madam, sinabi mo na wala. Wala eh. Ay, pahawak. Makabawal ang basura dito. Pahawak muna. Kapihin ko lang to. Masarap talagang hot choco nila eh. Kahit maghintay ako. Kahit naghalit ako. Hindi naman. Kahit medyo nagtampo ako, kinuha ko pa rin. Ang sarap. Morning ate. Doon kaya tayo sa harap na lang. Masarap ako maghihintay. Dito tayo. Dito tayo maghintay. Ito. Dito tayo may upan dito. Medyo moy. Medyo ginagawang CR ng mga boys. Dito sa bilang sa bilang Palmera. Ayan. Sige nga, tumuloy tayo. Ito, 11.8 pa rin yan ha. Ngayon, pagtawid mo rito, hindi na tatawid. Katabi niya. Hindi tawid, katabi niya. Yan. Katabi niya ay yan, Lucky Chinatown na dyan. Ayun, no? Lucky Chinatown Imperial Wing. Yan. Hanggang doon sa dulo na yan. Sa kapila. Yan. Namimili rin kami dyan sa, na yan, Lucky Chinatown. Pero karamihan ngayon dyan, na naka-occupy dyan, lumipat na rin sa DB Mall. Iwan ko bakit. So magkatabi lang yan. Yan. 1188.
1188, tsaka ito, Lucky Chinatown. A few moments later. Nung umpisa namin yung hipag, kasi nga dati kami partner, niyaya ko yun eh. Sabi ko, di magtiyanggi tayo. Kasi total, sa bahay lang. Ako may tindahan ako noon, may sari-sari ako sa Bayugo, may Kawayan. Siya naman sa Marilao, sa bahay lang. Kasi medyo mahinhin yung hipag ko na yan eh. Napakabait ang hinhin lang niya. Sabi ko, G, magtiyanggi tayo. Kasi yung kapatid ko si Rosario, si Diche, nagtiyanggi na sila ng mga underwear. Yung ano nila, tinda. Tapos na natin mga damit, yung pa lang. Parang inganyo kasi sari-sari store, kaya naman ng mga anak ko pag nasa bahay, tayong asawa ko nga, may negosyong M-gas, yung gasol, ganyan. Ano sa bahay lang din siya. Tapos mga anak ko minsan, pag sa bahay lang, may katulong naman. Kumbaga, kaya nila yung half day naman tiyanggi, tsaka 3 times a day lang. Ay, hindi pala dati pala, 6 days dati. 6 days ang tiyanggi namin, 6 days. Tiyanggi namin dati. Sabi ko, kaya nyo naman, mag-tiyanggi ako. Inumpisa namin, sabi niya, ano ba yan, te? O sige na, ako bahala. Nakalitititinda natin. Ako di ko rin alam. De yun, mura pa naman natin bilihin, di ba? So nagtag 4,000 lang kami. Maliit lang, tag 4,000 lang kami. Sabi ko, anong gagawin natin dito? O sige, nakita rin ko rin sa kapatid kasi ni Racel, yung kasama ni Tiche, na sa kahipag niya, ang tinda mga ballpen, eraser, anik-anik. Wala pa yung school supplies, tapos yung mga poster, ganon, bags, nagdagdag siya ng bag. Sabi ko, bahala na, tara, para di Divisoria. E pumunta nga kami. Sorry, ang ingay ng mga jeep. Yan po ang pambansang sasakyan ng Pilipinas. Ito, yan, jeep. Yan po. Tapos, kaya ang ingay nila, ayun, sila ang hari ng kalsada. O diba, mga jeepney ng Pilipinas. Wala masyadong traffic kasi maaga pa. Yan, 7:30 pa lang. De, ito na nga. Ang pagdating Divisoria, doon pa kami sa gitna, sa may DB Mall. Hindi kami dahil sa DB Mall, sa bandang kanan. Yung, sana mga ano yun, mga street na yun. Hindi ako pala tandaan sa street eh. Basta ako alam kung saan lugar, yun lang yun. Yatanda ko yung lugar, hindi street. Tapos yun, ang binili namin noon, ipit ng hook, ipit-ipit, tas konting mga laro-laruan, saka poster-poster. Hindi naubos yung 4,000 o 8,000, hindi naubos yun. May tira kaming 3,000 kasi hindi namin alam kung anong pag-ibilhin namin, di ba? Mga tirang 3,000 yun. Dahil yun, ang ano kami namin, ano lang, 5,000 lang. Dahil display kami. Dati naman kasi konti pa nagtitinda eh, di masyado marami nagtitinda, kaya kahit saan pwede ka. Wala kaming lagayan kasi wala pa kami yung mga bakal na nung ngayon latag namin, wala pa kaming gano'n kasi wala kahit alam nga eh. Ano-ano namin eh. De, yun na. May folding na mesa. Hindi lang ko yun, dalawa. Doon namin lagay yung mga anik-anik namin sa sa mesa na yon. Doon siya nilagay. Tapos, alam mo ba, tapos kami ng tricycle, sa Mikawayan kami nag-hire kami ng tricycle. Ang bayad namin from doon hanggang sa Tianggian, 60 pesos. Kasi dati mura pa naman dati yung masahe. So 60. Alam mo ba? Wow, kalesa oh. Kabayo. Ay, kabayong ganda. Ito, matawa ka. Ang unang benta namin, 600. Yun, ang unang benta namin, 600. 60 pa doon sa Di, wala lang kami doon. Yun, hindi pa kami namili kasi meron pang mga laruan eh. Tapos, hanap kami kung saan meron sasama kami yung kapatid namin kung saan meron may tiyanggian. Kung saan-saan pa yun dati, kung saan-saan area pa. Eh nangyari, ito nga, pangalawa naming benta, 1, 2, tapos abay, naloba si sister. Kasi nga, hindi sanay sa trabaho, sa gano'n na gising madaling araw, latag, hindi sanay. Parang bago yung katawan niya, nagkasakit for 1 week. Ay, sister.
Nagkasakit for 1 week ang hipag ko. Nanibago sa yung madaling araw alis. Maglalatag, kung itanghali, mainit. Nanibago siya. Yun, for 1 week, yung pamangkin ko sinama ko. Bumenta kami noon ng 3K. Tuwang-tuwaan na kami noon. Wala. Ang puhunan namin, ganun lang. Tapos bumenta kami ng 3K. Di mo masaya? Maganda ka palang kitaan ka pa sa Tiangge. Halos kalahati talaga, promise. Lalo na pag yung gold yung bumili. Dati kasi, pera-pera lang kami, 12 na. Minsan sabihin pa sa amin, ay ma'am, kailangan po 6 pieces para para wholesale price. Minsan 10, ganun. O kaya aabot ka ng 100 pieces para maging wholesale price. Pag hindi, siyempre wala kang budget, edi, sana gusto mo tato-tato lang kada style para lahat ng style meron ka. Ayaw nila ng ganun kasi kung nila kami kilala. Ba ako to. So ngayon, ganun pa muna kami, kahit konti lang kita, dahil nga hindi kami pa dose-dosena, okay lang, sige lang, tuloy lang kami. Hanggang sa nasanay na kami nasanay na kami. Yun, tuloy-tuloy na yun. Tapos di kami parang yun lang iniikot namin, yun lang yung ganun. Awa ng Diyos, kumanda naman, nakabili kami ng mga lona, nakabili kami ng nilatagan, ng plywood, ng bakal. Gusto dagdag kami ng items, yung lalagyan ng sabon, lalagyan yung ng pulbos, lagyan ng mga lagyan ng ketchup, basta lahat ng gamit sa bahay. Meron na kami may sando, kutsara, meron na kami ganun. O dagdagan, tapos naglaruan. Hanggang sa lumaki yung namin, latag. 2 plywood na, magkatapatan ang latag namin. Isa pang, 3 plywood ng pahabat, 2 ganyan, 3 plywood. Ganun na kadami, di ba? Yun na yung namin. Tapos dumating yung panahon na parang tinamad ako. Sabi ko, ayoko na Kasi yung isa kang business, medyo rin siya, gumanda rin. Sabi ko, hindi ko na kaya na mag-Tiangge madaling araw. Tapos pagka itong oras, mahiningil pa ako, ganyan. Parang hindi ko na kaya. So, ang ginawa namin, hipag. Ako, ang ingay ng jeep. Ang ingay nila. Hayaan natin sila. Sabi ko, hipag, ikaw na lang. Ayun, sabi niya, ano ba yun? Hindi ko kaya mo yan. Kayo ng asawa mo, kayo ng dalawa ng kapatid ko na asawa mo. Yun, naghati kami. Inumpisahan nila. Yun, okay na sila. May tricycle naman sila. O sige, yun na kayo nang ginagamit. So kami, naghiwalay kami ng pinagsolo ko na sila. Nakabili naman sila ng kolong. Yun, nakabili ng kolong-kolong. Okay na, yung panit nila. Parang ang haba na ng Parang haba na ng kwento ko. Kuya, di ba pwede? Alas 8 pa bukas talaga. Okay. Pinagpipilitan ko si guard 8 pa talaga kulit ko O sige, tuloy natin. Di sila na nga. Tapos dumating ng, siguro mga 1 taon din ako nagpahinga o mga 1 taon din ako nagpahinga ganun, mahigit 1 taon ganun. Tapos, parang na-boring ako, sabi ko, ano ba gagawin ko? Pero ang hipag ko sa kapatid ko, okay na sila, stable na sila, maganda yung takbo ng negosyo nila sa Bagay. Ngayon gusto ko ulit mag-umpisa. Pero nung panahon na umayaw ako, yung mister ko nagpatuloy. Laruan lang tinda niya. Nagpatuloy siya. Tapos yung pesto niya maliit lang, isang slot lang kinuha niya kasi siya lang laruan lang naman pasabit-sabit lang. Tapos may tent lang na 2x3, sabit-sabit, tapos isang lapagan na ganyan, okay na siya doon. Tapos yun nga, yung naboring ako, gusto ko ulit mag-Tiangge. Parang gusto ko ulit mag-Tiangge. Lumayo ako. Pumunta ako, di ba, nasa court kami. Lumayo ako, doon ako nagtinda sa bandang unahan, sa bandang bungad, basta malayo sa hipag ko. Dahil nahiya ako, dahil ang tinda ko nga ay almost kapareho ng paninda niya. Dahil yun ang alam kong itinda. Yun lang kong paninda. So yun ang master kong paninda. So sahiya ako sa hipag ko, lumayo ako. Doon ako. Tapos sabi nga, nagkikita kami na, sabi ko, nagkikita kami sa, ate, kumusta ka doon? Ako mabagal nga doon ka ako, mahina. Matumal siya doon. Sabi niya, kasi ba't lumayo ka, ba't ka dito? Ako nakakahiya kasi.
Pare-pareho ng tinda. Eh ano naman kanya? May kanya-kanya matay customer, sabi ng hipag ko. Kahit ko sa bagay. Sige ka ako, pag ano, dahil ginawa ko, sabi, naki-display ako dun sa ano ko. Naka-display ako sa, ay mister, naka-display ako kahit konti lang, sa gilid niya. Ang ingay agad ating mga jeepney. Doon ako sa gilid ng mister ko. Naglagay-lagay. Yung katabi ko nila ni mister ko, may ganong paninda. So nahial ako i-display. Nag-display ako sa medyo malayo din. Sa katagalan, sabi nila, ate hayaan mo, ganun talaga yan. Di maiwasan na magkatabi kayo, pare-parang paninda nyo. Nag-negosyo kayo pare-parehas. So bahala lang ang customer kung saan siya bibili. Bahala lang ganun naman kayo sa ano yan sa mga palengke. Tabi-tabi kayo mag-isda, di ba? Magkakaibigan kayo, magkatabi, magkapatid, magipinsan, magkatabi kayo mag-isda, magkamanok, magkakarne. Di ba katabi? Ngayon bahala ng customer kung saan siya bibili. Saan niya type bumili, saan niya kasunada bumili, ganyan sabi nila. Sabi ko, ay, mabait naman nila. De yun, mula noon, yun. Tinodo ko na siya. Ito ang seste. Nag-pandemic. Natambay ang lahat-lahat. O, doon ko naman tapusin kasi mukhang okay na, mag-8 na. Magbubukas na. Idudugtog ko lang sunod. Doon tayo natigil sa pandemic. Nag-umpisa ako mag-tiyangge. Okay? Pero tayo, pasok na tayo. Pasok na, sige po. Thank you, God. Yan, papasok na tayo. Yan, open na yung laruan doon, no? Doon ka. Akit man ako. Mamaya na. O dito talagang sarado pa lahat. Oh. 8 pa lang kasi kahit sa taas sarado pa. Buti itong escalator eh. Pwede na. Tahimik pa. Kami pinakaunang-una sa kayo. Dalawang bata. Mga kariton nakatingga pa. Si Ana is na rin. Sige, dito muna kami. Hindi pa kayo tapos. Ba, may extension na pala sila. Saan ka mag-ano? Good morning. Maaga. Kabubukas lang ano, kahango lang kay Saldero. Dito si Bossing na bibili ng laruan. Pag nasa 1188 kami. Ito mga tinda dito sa 1188. Mostly talaga laruan. Mga gowns din pala meron. Ito. Ito pala ang bukas eh. Yan. Pag nailan kasi yung formal dresses, kasal, yan. Siya palang bukas oh. Sarado pa lahat. So, may boss itong gowns. Tingnan natin. So, taas to, second floor ng 1188 ha. Yan. Pwede kayo mag-made to order. Yan. Ang stall nila ay ito. 2E-2. Yan stall nila. Yung mga gandang gowns nila. Oh. Made to order pwede rin. Yan lang silang ready-made. Maganda ng gown. Okay. Ito pala, may mga school supplies sila. Ano to? May mga school supplies sila rito sila. Magkano kaya? May mga sticky notes din. Tatanong tayo. Walang may 1/4. Tsaka 1/2 na. Naghanap sa akin 1/2, 1/4. Sabi ko, wala naman akong 1/2, 1/4 sa yellow pad. Meron pala. Meron pala ano. 12 alaman yan? 10. 10. Sige, ganun 3 rin yan. Bumili ako ng konti dito sa ito surprise nila.
Binigyan tayo ni Kuya ng promo na ganyan isang set. And 20 kinuha ko. Mabibenta naman yan eh. Kasi kompleto, di ba? Dalawang lapis, crayons. Ayan. Bargain lang binigyan ni Kuya, kaya kinuha ko na. Offer ng offer. Napadami tuloy tayo ng bilis sa'yo ah. Kung ano-ano lang tuloy pinag-ibili ko. Wala sa budget. Wala sa listahan ko. Oo nga, madalas kasi ako sa DB Mall. Kung kayo madalas. O shoutout na lang dyan kung sinong kailangan dyan. Shoutout. Namagagad mo ba itong mga tindera sa ano? Pinaka-live pala yan, te. Nag-YouTube ako, be. May channel ako. I-subscribe ko naman kasi bila ko ng bili sa inyo. I-subscribe nyo naman ako. O, ayan. Ay, umaayaw eh. Parang naisila may araw ba dito? Wala namang araw ah. Subscribe my channel, mga Inday. Para naman tayo malapit sa katotohanan. Mukhang di na ako mamimili sa iba. Mukhang dito naman po na sa budget ko ah. Di namin kulang. Magkano ang coloring book nyo? Ganon din yun. Kailang may kulay kasi to. Ang ganda ng kanilang tawag dito? Yung mga storybook. Ganda, oo. Tapos bedtime stories. Maganda nga. Maganda rin ang price. Magkano? Ito 20 lang. Kaya hindi siya colored. Ito maganda colored. Mga bata. No? 10 piso diferensya. Sige muna man. Dito mo sa bayarin. Mukhang malaki na. Ayan, lahat ang nabili ko dito sa sa mall. Pinakiyaw ko na kanilang set na ganyan, no? Kasi mura lang binigay ni Kuya. 1188 second floor. Ang kanilang stall ay 2F7. Ayan, meron silang mga school supplies. Ayan, iba-ibang klase. Magandang quality na school supplies nila. Tapos, may mga laruan din sila. At higit sa lahat, mabait ang kanilang sales lady at sa kanilang amo. Makita lang mga bata, ano gano'n? May previous akong ballpen, no? Yan importante, mabait ang sales lady tsaka yung amo. Madali kayo magkaintindihan. Kaya hindi ka bibili, mga pabili ka talaga. Dahil marunong sila mag-entertain. Ano na lang, balot na lang, ha? Dito makasabila, ha? Sige, okay. Pati yung listahan ko, wag ilagay sa karton. Buta lang sa akin. Thank you, ha? Thank you. Dito naman ako sa kabila. Dito naman tayo sa iba-ibang anik-anik na naman. Kasi wala sila doon. Yung iba nandito. Malapit lang. Mabait din dito ang mga nagtitinda. Dito tayo. Okay. Morning, Day. Ayun. Ito ang hanap ko. Yung mga lapit. Sandali lang. 초콜릿은 달콤해